Noong nakaraang taon, naging saksi ang rescue sa mga kwento po ng pag-asa at kabayanihan sa ngalan ng kaligtasan. Tulad na lamang ng mga sanggol na ligtas pong naisilang sa tulong ng mga rescuer. Hunyo nitong 2011, hinagupit ng bagyong Falcon ang Metro Manila. Ang Marikina Rescue Team umantabay sa posibleng pagtaas ng tubig sa Marikina River. Nung tawag sa amin noon, meron daw na sinabing na trap. Pagpunta namin doon, then sinabi nila na may bata nga raw. May 7 buwan. Yun kagad ang iniisip namin na kunin bago yung mga malalaki. Umisip kami ng paraan kung paano namin ilalabas yung mga pamilya, pati yung bata. Unahin niyo yung bata, ha? Ronnie, unahin mo yung bata, yung 1 taon. David! Langgana mo lang sa atin! Langgana pang malaki, doon natin ilalagay yung baby. Humingi kami sa kanila ng batya. Kasi meron kami salbabida, hindi pa naman kasya sa kanya yung mga life vest namin na dala-dala. So batya yung ginawa namin na pang sa kanya, pang salo. Makalipas ang halos kalating oras, ligtas na naitawid ang sanggol. Bata! Go ahead! Lalay, madulas dito! Hindi maipaliwanag yung yung gaang ng loob, gaang ng pakiramdam nung nangyari yun, na iligtas na natin yung baby. Kasi mahirap iligtas yun kasi wala pa siyang isip, hindi niya kayang kumapit sa lubid, wala pa siyang muwang sa nangyayari sa kanya. Kaya napakagaang ng naramdaman namin nung nailipat na namin yung baby. Abot langit ang pasalamat ng pamilya ng sanggol sa mga rescue team na nagdugtong sa buhay ng kanilang anghel. At matapos ang kalahating taon, muling magkukrus ang landas ng mga rescuer at ng pamilyang minsan nilang tinulungan. Magandang hapon po. Hi. Kamusta na si baby? Dati wala pang buhok . Ngayon makapal na. Natuwa ako. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, ba't nadalaw? Siguro, titingnan ko anong kalagayan natin. No? Anong kalagayan ng baby. Wala ba kayong planong lumipat? Kasi lagi yata kami binabaha dito na . Kinakabahan kaya kami. Kaya lang, wala naman kami ibang malilipatan. Hindi naman madalas na tumaas yung tubig. Re-regalo na lang namin ng salbabida na, hindi na planggana. Papasalamat ako ng marami sa kanila. Kasi kumbaga, inuuna nila yung ibang tao kaysa sa pamilya nila. Tinatanggap namin yung pasalamat nila. Paalala na lang sa kanila sa susunod. Although talagang delikado yung lugar nila, alam mo naman talaga Marikina River, umaapaw, inaabot talaga sila ng baha. Lagi na lang sila maging aware sa kapaligiran, manonood lagi sila ng balita para alam nila kung anong posibleng mangyari. Lagi naman ganun halos lahat naman ng natutulungan namin, ng nare-rescue namin, hindi namin talaga kakilala. Pero ibinibigay talaga namin kung ano yung the best namin. Sa mismong araw naman ng undas, habang siksikan ng tao sa Manila North Cemetery, isang buntis ang humilabantian. Agad na umalalay ang Blue Dragon Rescue ng Tondo. Bali sa undas, pangatlong taong ko na nagpupunta dyan. Yearly, marami kaming pasyente. Maraming mga nasusugatan, maraming nababalian. Pero first time namin nagkaroon ng birth on November 1. Pampito na ang sanggol na pinagbubuntis noon ni Elvira. Isa siyang caretaker sa Manila North Cemetery. First experience ko to na nanganak ako ng undas, tapos na tumulong yung rescue team sa akin. Na agad-agad naman na inasikaso rin ako sa Tondo. Si Luigi ang isa sa rescuer na umalalay noon kay Elvira. Malaking tulong daw ang pagiging isang nursing student sa kanyang tungkulin bilang volunteer rescuer. Nakaka-tend siya kung sa tutusin. Pero kailangan mo kasi hindi ka taranta. Kailangan presence of mind nandun. Nasa isip ko lang nun,
posibleng lumabas na yung bata anytime. Hindi kami ganun ka-advanced na medical ambulance para sa ganun situation, pero gagawa namin ng paraan. Hanggang doon nga sa loob ng ambulansya, yun nga, inasikaso nila ako, pinaiin nga nila ako doon sa doktor, hanggang sa talagang inasikaso nila ako. Hanggang sa pagdating doon sa ospital ng Tondo, pati sa pagpasok doon sa emergency, asikasong-asikaso nila ako. Kaya nga sabi ko, iba pala talaga kapag may rescue team na tumutulong. Makalipas ang halos 2 buwan, binalikan ng rescue team ang sanggol at ina nito na si Elvira sa sementeryo. Nung nakita ko naman si ate, medyo tuwa ako kasi kahit yung pagod namin nung araw na yun, kahit wala kaming tulog dahil 31 pa lang nandun na kami. Parang kahit pa paano nawala eh. Pagkakita ko pa lang doon sa bata, medyo nakaramdam na ako ng saya kasi kahit pa paano yung duktong ng buhay niya, naging part kami. Kaya napakalaking bagay na makita mo yung bata, lumalaki, malusog, o nawalang sakit. Kahit pala ibang tao sila, kahit na hindi kami magkakilala, in case na may emergency na ganyan, nandyan pa rin pala sila para tumulong sa amin. Kahit na mahirap kami, wala kaming pera, lagi silang on time para tumulong sa amin mga mahirap. Tuwing oras ng kagipitan, masarap isiping may mga kababayan tayong handang tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Patunay lang na kahit saan, kahit sino, pwedeng tumulong at magmalasakit. Yung sa South Sufar Highway na nag-rescue, siguro kung hindi nila kami binigyan ng first aid, hindi rin siguro magiging stable ako sa emergency. Thankful ako kasi second life nga to.